Sana po ay mangyari yun. At si Saldico ay malaya at walang kagalos-galos na makauwi sa ating bansa upang sa ganun ay maproseso ang lahat ng kanyang sasabihin at ang taong bayan po ay masatisfy sa lahat ng mga kaugnay na steps na gagawin upang sa ganun ay makamit po natin ang katarungan. Maging accountable po ang lahat ng mga taong binabanggit doon sa kanyang expose. Kung yan po ay panaginip, para sa akin, sana po'y magkatotoo. At alam ko po, ang ating sponsor ay ganun din ang kanyang iniisip. Let's say the passport of Saldico is canceled today. And from today until he is transported or deported to the country, nobody will assist him wherever he is now. So, the short span, I think, is very important. Upon the cancellation of passport, what will, what are the precautionary measures or what are the things that the DFA might do in order to protect him while he is being transported to the country? Because even on that particular point in time, his life will be already in danger. Yes, that's correct. Certainly a high-risk individual like the former congressman would require assistance. And being a Filipino citizen, the DFA is fully aware that we will have to notify foreign posts to extend as much assistance as they should to any other Filipino national. And the local authorities in that foreign post, even the local authorities here in the Philippines, to guarantee his safe passage until he comes home. By declaring the safe passage of a person like Saldico is one. But doing something in order that that declaration or that statement will find reality is another. Halimbawa po, the former president of the Philippines was arrested, temporarily confined in a military ano na yun? Villamor Air Base. And he was eventually turned over to the Netherlands, halfway around the planet. If the DFA is concerned about the citizens' right, paano nangyari yun? But that is a question later. I'm only trying to cite this one kasi sinasabi natin, you can make all the precautionary measures, all the protective measures you can think in the world. Pero, ganun lang. So, pwede bang malaman namin ng may konting detalye ba tayo na mapangahawakan like, ano po ang ginagawa nyo usually sa ganitong sitwasyon? Ito lang siguro ang sitwasyon na very, very noble. Why? Saldico is not now an ordinary fugitive. He happened to be the key to the unlocking of all these anomalies, the bigger anomalies associated with our flood control projects. This is, I think, the biggest anomaly in the history of our country. So hindi lang po ganun nasasabihin natin, inalis po natin yung, na-cancel na po yung passport ba? Pero, ano po talaga ang gagawin? Bigyan nyo nga kami ng halimbawa. Kung ano yung mga precautionary measures just to make him, halimbawa, hindi lang yung ordinary diligence or ordinary protections you have in mind because we need to hear him. Marami siyang sinabi. And I think the Filipino people are waiting na ma-process natin lahat yung kanyang sinabi. Especially the personalities behind his expose. Alam natin, napakaraming taong interesado sa kanya. Yung mga taong binanggit niya. At hindi po pangkaraniwang tao yung mga yun. So hindi lamang po administrative na parang ganun lang kasimple.
So we can now cancel the passport of Saldico. If you understand, Mr. President. That's right. Upon cancellation, as mentioned earlier, the DFA is duty-bound to inform the holder of that passport that he no longer carries a valid document. And thereafter, as they would for any other Filipino citizen, they must, to the extent of their office, be able to guarantee safe passage. Tulad nga ng sinabi ninyo, kakaibang testigo at passport holder si Saldico. At kinakailangan yung safe passage nga niya, magarantiya. So unang-una, yung mga foreign posts sa kanyang pinanggalingan, kung Portugal man yan o Japan o kung saan man siya, sasabihan natin yung mga Philippine Embassy at konsulado doon. Ganon din yung konsulado doon, kinakailangan timbrehan din yung kapulisan at yung iba pang law enforcement agencies doon sa foreign country na yon. Pagkatapos noon, yung DFA aabisuhan rin sa paglapag dito sa Pilipinas. Yun ang tanging magagawa po nila. Yun lang ang tanging magagawa nila, Mr. President. Pero yung mga kalaban, na perceived na kalaban na binanggit niya sa kanyang expose, magagawa din nila Natakutin po yung inyong mga tatawagan. O maaaring susuhulan nila yung mga opisinang pagsasabihin niyo to protect Saldico at all cost. Tama po ba yung aking iniisip na meron din silang kakayahan? Maliwanag na higit ang kanilang kakayahan dahil mabibigat ang binitawan niya sa makapangyarihang mga tauhan at opisyal. Siguro ang maaari ring gawin ng DFA ay humingi sa mga foreign governments ng armed escorts or karagdagan na security dahil sila naman ang nandun at may kakayahan. Baka maari rin siguro, maliban pa sa mga foreign postings natin, yung Philippine Embassy, yung konsulado, humingi na rin ng tulong dun sa mga law enforcement sa ibang dako. Kaya po ba nilang gawin yun, Mr. President? Kaya naman nilang gawin yon. Parati naman sila nakikisuyok kapag may gulo, kapag may aberya, kung may problema. At eto nga, yung issue ng fugitive, hindi ito magiging kauna-unahang pagkakataon na nasabihan yung foreign countries po. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hindi na lang si Pangulong Bongbong Marcos kundi maging si First Lady Lisa Araneta Marcos at Presidential son, House Majority Leader Sandro Marcos ay isinangkot na rin ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa katiwalian. Sa latest video na inilabas ni Ko, sinabi nitong tinawagan ni First Lady Lisa si dating House Speaker Martin Romualdez para ipatigil ang investigasyon noon ng Kamara sa skyrocketing prices ng sibuyas noong 2022. Ito'y matapos lumutang ang pangalan ng kaniyang kapatid na si Jesus Manuel Araneta na nasa likod umano ng krisis. Inakusahan si Martin Araneta na kasabot umano ni Michael Ma, Pangulo ng Chinese-Philippine United Enterprises para magpuslit ng sibuyas at manipulahin ang presyo nito. Inimbestigahan ng Kongreso ang kontrobersiya at artipisyal na pagtaas sa presyo ng sibuyas noong 2022 na umabot ng hanggang 700 piso kada kilo na kagagawan umano ng onion cartel at nagbunsod para i-blacklist ng Department of Agriculture ang tatlong importers. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Pero sino nga ba si Martin Araneta? Siya ang bunsong kapatid ng First Lady.
Kilala si Martin Araneta bilang isa sa key figures sa local onion trade at iba pang agricultural products. Pinaniniwala ang kontrolado ng pamilya nito ang supply at distribution ng sibuyas sa merkado. Ganon din umano ang nangyari nang imbestigahan ang mataas na presyo ng bigas kung saan lumabas naman anya sa confidential report ang pangalan ni FL Lisa na sangkot sa mga rice importers na nasa likod ng price manipulation. Sa hiwalay na video, isinangkot din ni si Sandro Marcos sa budget insertion. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Naagad namang tinawag na kasinungalingan ni Congressman Sandro. Bahagi na raw ng mga grupong nais pabagsakin ng administrasyon ang mga video na inilalabas ni Ko. Nagpahayag din ng Batang Marcos ng kahandaang magpailalim sa investigasyon ng ICI. Sa harap ng mga paglalabas ng tell-all video ni Zaldico, ibinunyag ni Pangulong Marcos ang pagtatangka umano ng kampo nito na i-blackmail ang pamahalaan. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hanggang walang inilalabas na matibay na mga dokumento at ebidensya na magpapatibay sa kaniyang mga pagbubunyag, mananatiling sabi-sabi lang ang mga pahayag ni Ko. At habang patuloy na humahaba ang listahan ng mga taong isinasangkot sa katiwalian, patuloy pa ring naiinip ang mga mamamayan sa paghahanap ng hustisya. Nasaan na ang pangakong may malaking taong makukulong bago matapos ang taon? Naghihintay pa rin ang publiko sa mas transparent na investigasyon at ang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Hanggang ngayon, hindi pa rin transparent ang hearing ng ICI. Dahil kung walang mangyayari at mauwi lang sa drama ang mga investigasyon, hindi malabong mauwi ito sa gulo na magsasapanganib sa kapayapaan at seguridad ng bansa.